Amen. The Kingdom of Heaven. Ano mo ba yung Kingdom of Heaven? Ito ba yung pelikula? Alam niyo po yung Kingdom of Heaven at Kingdom of God ay synonymous. No? Parehas lamang siya. Ang Kingdom of God ay reference, lagi ho yan nababanggit sa Gospel, sa Mark, at sa Luke. At sa Book of Acts, ginamit din yan sa Romans, sa Corinthians, nakikita natin yung Kingdom of God. Ngayon yung Kingdom of God yun din yung Kingdom of Heaven. Sa Matthew, mas madali niya o mas madalas niyang gamitin yung Kingdom of Heaven. Yung konsepto ho ng kaharian ng Diyos ay napakarami ho yung shapes o meaning in different passage of Scriptures. Meron iba na ang kanilang pananampalataya ay inilagay na lamang doon sa term ng Kingdom of God. Pero napakarami ho yan. Broadly speaking, pag sinabi ho natin Kingdom of God, yun po yung rule ni God, eternal rule ni God, na siya yung sovereign, na sa Kanya nagmumula ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority nang gagaling sa Kanya. At sabi mo ng Psalms, the Lord established His throne in heaven. Sabi mo ron, Psalms 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Sabi ho sa Hebrews 1 verse 3, Jesus Christ is the one who upholds all things by the power of His word. So, ang nagahari ay ang Diyos. Hindi ho na-dethrone ang Diyos. Hindi ho siya nawalan ng kapangyarihan. Kailanman ay hindi ho matatalo ang Diyos. No? Gaya na ho ng sinabi ni Haring Nebuchadnezzar doon sa Daniel chapter 4 verse 3, your kingdom is an everlasting kingdom, or His kingdom is eternal kingdom, depende sa ating babasahin na version. No? At sa kingdom, sa rulership ni God, lahat ng authority na meron sa mundo ay nagmumula pa rin sa Diyos. Every established authority, ang pinagmulan ay ang Diyos. Yun po yung sa Roma 13. No? Alam natin yon na kung bakit tayo ho ay sumusunod sa batas ng bansa kung saan naroon tayo. Ang mga Pilipino napakagaling sumunod. Di ba? Pero pagdating sa Pilipinas, syempre, iba na kasi sa Pilipinas naman, walang bus stop. Sabi nga ni Naamon kasi umababol. Sabi ko sa kanya, our bus stop is whenever and wherever the bus stop, that is the bus stop. Kung saan tumigil yung bus, yun ang bus stop. Diba? Sa atin yung ganun eh. Pero dito, meron talagang bus stop. Meron pong pantunan na sinusunod. No? At yun po ay kaparte pa rin sa paghahari ng Diyos. No? Mas mainam na minsan na merong tyrant na rulers kaysa anarchy. Diba? Sabihin natin, bakit merong North Korea? Ba't hindi na tanggalin ng Diyos? Kasi pagka tinanggal ng Diyos ang isang paghahari at isang pamahalaan, anarchy, lahat ay maghahari. At pag lahat ay naghahari, matutulad yun nung nawala si Gaddafi, di ba? Natatanda niyo yun, nung nawala si Gaddafi sa Libya, anarchy, ang daming mga warlords at nag-aagaw-agaw sa kapangyarihan. So kahit yung sabihin nating diktador, kahit na sabihin natin yan ay masamang hari, ang Diyos pa rin ang naglalagay. Remember, nung inilagay ng Diyos si Nebuchadnezzar bilang hari ng Babylonia, napakalupit ni Nebuchadnezzar. Siya ang ginamit ng Panginoon para swetuhin ang Israel. Dahil nga yung Israel sa panahon na yun ay sumobra na hindi na nga sila sumasamba sa Diyos na buhay,
dumating sila sa panahon na maging yung mga anak nila ay iniaalay na nila sa apoy. At sinamba na nila ang Reyna ng Kalangitan o Queen of Heaven. Tayo niya, meron yan eh. Pag pumunta ka sa EDSA, makikita natin doon yung statue, nakalagay doon, Queen of Heaven. Sa salita ng Diyos, pag binasa natin ng Jeremiah, yung Queen of Heaven ay sumpa. So, ay hindi lang ako magpipipit. Kasi totoo ho yun. Sa salita ng Diyos. No? Dahil na doon ay ang pinangakuan ng Diyos na Israelita, yung mga taga-Huda, ay sila ay nakubkob ng puwersa ng Babylonia at sila ay dinala sa Babylonia. Yung hari ay nakipaglaban, may mga ngaral na nag-aarise at nagpo-post sila nung panahon, ililigtas tayo dahil ang Diyos natin ay ang Diyos ni Moses. Lahat no? They are quoting scriptures without knowing ano yung kalooban ng Diyos. Ay, hindi po pwede kang quote ka lang ng quote ng scriptures eh, hindi mo inaalam yung kalooban ng Diyos sa kapanahunan. At nangyayari nga yun. Makikita natin to si Pashur. Kilala si Pashur, yung siya ay isang priest at ayaw nga niya makinig kay Jeremiah. Diba? Hanggang siya ay sinabihan ni Jeremiah, makikita mo mga nangyayari na ito at ikaw ay maguguluhang lubha. No? Kaya napakainam ho ang pagtingin natin sa ano ba yung paghahari ng Diyos, yung rulership ni God as a whole. Okay, so yun yung kingdom of God. But narrowly, yung pinakamaliit, ang kingdom of God ay yung rulership ni God sa bawat isa na kumikilala sa Kanya. Sa panahon ho natin ngayon, ang kaharian ng Diyos ay visible pero invisible. Visible dahil alam natin na lahat ng otoridad ay galing sa Kanya, pero yung paghahari niya na kung saan ang kalooban niya ang nangyayari, nasa puso yun. Nasa puso yun. Yung Kanyang rulership over the hearts and lives of people who believes me. Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Diba? Sabi ni Jesus yun. Sa John 18:36. Pero nangaral siya na ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na, kaya kayo magsisi at manumbalik sa Diyos. It is repentance. At sinabi rin niya na para makapasok doon sa paghahari na yon, kailangan kayong born again, kailangan kayong maisilang muli para makita ang paghahari ng Diyos sa atin. Dahil tayo ho, mga kapatid, ay spiritually dead. Without Christ, tayo po ay spiritually dead. Bakit natutupad o bakit sinusunod ang layo ng laman? Dahil mas malamang tayo po ay buhay pa, yung laman natin ay buhay pa. Bilang mananampalataya, ang hinahangad ho natin ay pagharian tayo ng Diyos. Na ang Diyos ang gumagabay sa atin, sa ating mga desisyon, sa ating mga araw-araw na gawa at kilos. Ngayon, paano ho ba nahahanap ang kingdoms? Dito ho sa parable na ito, merong accidental at merong intentional. Doon sa verse 44, ang sabi roon, merong isang magsasaka na nag-aararo. Habang siya nag-aararo, may tinamaan siya na kayamanan. Accidental. Kaya nga ang kilos niya ay, ako, bibilhin ko na itong lupa. Dahil pag nabili mo ang lupa, lahat ng bagay mo sa lupa na yon ay sa iyo na. So kahit yung kayamanan na yon ay iyo. Accidental yun. Ngunit, meron namang intentional. Ano yun? Yung mga naghahanap talaga ng perlas, sabi dito, is like a merchant looking for fine pearls. Tayong lahat ay masasabi natin na sa dalawang kategorya na ito, mayroong
isa sa atin maaring accidental lamang na nakakilala sa Panginoon. Merong iba naman ay intentional. Ganito ho yun. Merong iba talaga na naghahanap ng katotohanan. May naghahanap talaga ng katotohanan. Yan ay patotoo ng author ng The Case of Christ. No? Si Lee Strobel. Siya po ay isang author, siya ay isang media practitioner at hindi mo siya naniniwala sa Diyos. Pero dahil nga doon sa kanyang asawa, dumating sa punto na inalam niya yung katotohanan patungkol kay Kristo. At sa kanyang pagsasaliksik, natagpuan niya ang paghahari ng Panginoon. Merong mga ganon. May ilang mga tao na talagang nagsasaliksik ng katotohanan. Merong iba naman na katulad ko na ang hanap ay merienda. Kasi sabi ng punta tayo, bakit? May merienda ron. Pagkatapos magturo, may merienda. So ang isip mo, bata ka, may merienda. Ano yun eh, DBBS, Daily Vacation Bible School. Di ba ganun ang DBBS? So syempre, ang hinahanap mo yung katulad ko. So aksidente, ang hanap ko pero bago pala yun, tuturuan ka. Kaya ganon, tapos turuan ka kakanta, diba? Ganon. Diba? Pero, yun ang ginamit ng Panginoon para mabuksan ng mata ko, ay mayroon palang Biblia, may katotohanan pala, mayroon palang paghahari ang Diyos, may pagliligtas pala ang Panginoon. Hindi ko alam kayo kung ano ang dahilan. No? Meron iba na nakakita ng, meron itong maganda. Diba? Meron ganon. Diba? Meron iba nakita ng, may kuwaporo. Yung iba nakarinig ng awit. Merong isang patotoo doon sa Lagro. No? Merong isang kabataan na binabato lagi yung church nila. Pero dumating ang panahon na yung mambabato na yun naging driver nila. No? Iba-iba ho ang istorya natin. Iba-iba ho ang magiging istorya ho natin. Pero, lagi lamang ho nun, merong iba talagang naghahanap at merong iba nakasumpong lang. Merong iba nadala ng kaibigan, di ba? Merong iba nadala ng ate, ng kuya. Merong iba dahil lumaki na lang sa Christian family. Meron iba gano'n, di ba? Hanggang sa makilala nila, ay, kailangan pala akong makakilala sa Panginoon. Minsan na, ang hirap pa ng makakilala yung mga lumaki sa church. Tama ko ba yun? Di ba? Sabi, alam ko na yan eh. Pati istorya, magagaling pa yun sa Biblia, lalo na pag lumaki sa Sunday school. Di ba? Kabisado yun. Okay. No? Now, let us always remember that God is the one who qualified us. He is the one who chose us to be part of His kingdom and His rulership. It is not us. Yung sinasabi mo aksidente, hindi aksidente yon. Ang tingin lang natin, aksidente. Pero sa Panginoon, sinasadya niya. Sabi dito sa Colossians 1 verse 12, "Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." Meron tayong forgiveness of sin. Meron tayong kaligtasan. Kanino? Kay Jesus Christ. At hindi po yun aksidente. Sa tingin lang natin, pag tinignan natin yung parable, parang aksidente, natagpuan. Pero sa Panginoon, hindi. Amen ba? Ngayon, pag ano ang mangyayari pag ang tunay na paghahari ng Panginoon ay sumaatin? No? Pag ang tunay na paghahari ng Panginoon ay sumaatin, doon mo makikita ho natin yung tinatawag na joy. Yung joy na hindi mo i-explain. Bakit po? Kasi ang Diyos ang gumagawa. Tingnan mo natin. Sabi dito, "And then in His joy went and sold all He had and bought that field." No? Pag ang paghahari ng Diyos ay yung matagpuan, magkakaroon ka ng inner joy.
Hindi mo kailangang maghanap ng happiness. Dahil ang ibinibigay ng Panginoon ay joy. Magkaiba yung happiness at joy. Ang happiness ay nakabase sa happening. Pag wala ng happening, wala ng happiness. Ang joy is inner. It is Jesus na nasa sayo. Diba? Tingnan mo natin. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1 verse 8 and 9. Though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with inexpressible and glorious joy. Hindi maipaliwanag. Napakalaking joy. Ngayon, kung Kristiyano ka, bakit ka mag-iimo? Wala na talaga. Puro hugot ka. Tanongin mo. Meron ka ba glorious joy? Kasi yun po ay manifestation na ikaw ay pinaghaharian ng Panginoon. Pero pag ang happiness mo ay nakabase sa tao, sa mga nangyayari, sa mga bagay na nasa panglabas, tanungin mo, meron ka ba talagang inexpressible joy and glorious joy sa loob? Hello? Diba? Amen. Kasi yun eh. Hindi yun mananakaw. Hindi yun mapipeke. Hindi yun makikita sa labas, kundi lumalabas kahit sa panahon na ikaw ay pinipiganan ng Diyos. Amen. Diba? Pinipiganan ng Diyos. Ano sabi ni James? Consider it pure joy when you are experiencing trials. Pero mo, i-consider mo pang pure joy yung trials, yung persecution. Bakit? Kasi nga, yung happiness ay natin ay hindi lang nakabase sa happening, kundi inner joy, knowing na si Jesus Christ ang naghahari sa atin. Na knowing na yung ating security ay hindi nakabase sa lupa, kundi nakabase sa Kanya. Knowing na yung Kanyang kaharian ay hindi masisira. His kingdom will never end. His reign will never end. Amen. Na anuman ang nangyayari, hawak niya ang buhay ko. Hawak niya ang buhay mo. Hawak niya ang mga tao na nananampalataya sa Kanya. Amen. Nasa aking kamay kayo at walang makakaagaw sa inyo. Yun po yung pananampalatayang Kristiyano. At doon po tayo nagkakaroon ng joy. Alam natin na hindi sa trabaho. Alam natin na hindi sa mga tao naroon ang ating joy. Kundi sa Kanya na nagsusustain sa atin. Sa Kanya na nag-uphold ng lahat. No? Sa Kanya na kaya hong mag-sustain. Diba? Pagka umaawit, diba? Yung mga magagaling umawit, nasusustain nila yung mahaba process. But God is the one who could sustain us. Ang sabi ko sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God, di ba? God created, di ba? Okay. In the beginning, God created. Yung word na created doon is bara. Bereshit bara Elohim. Yung word na bara means He engineered, He sustained. Hindi lang siya gumawa out of nothing, but yung ginawa niya ay He sustained. Magkaiba ho yun. Hindi lang yung gagawa ka, pero wala na. But God is the one who started everything and He sustained everything. Amen. Hindi kanya bitinin. Siya yung nagpapatuloy. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Tawag doon, immutable. Immutability of God. No? Siya lang yung merong kakayanan noon. Siya lang yung Diyos na hindi niya kailangan ng tulong ni numan. At yun yung pinaglilingkuran natin, Diyos. Yun ang isa sa mga dahilan, bakit pwede ka magkaroon ng Lord?
Hindi yung mga bagay na nangyayari sa akin, kundi ikaw ang nagde-define sa akin. Amen ba ro? Kasi kung ang Diyos natin pabago-bago, kung ano yung i-offer mo na ko, bakit in-offer mo yan? Diba? Hindi na ganun ang Diyos natin eh. In-offer na ni God ang pinakamalaking sacrifice at yun ay si Jesus Christ. And through Jesus Christ, tayo po ay part ng kingdom. Ano sabi ron? For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. Yung joy natin nakaugnay sa ating kaligtasan. Amen ba ron? The salvation of our souls. Yan din po ang dahilan why we are trying to reach as many as we can. Why we are trying to reach out to people whether they are up here in society or whether they are down there. No? Mayaman man, mahirap, lahat po yan importante sa Diyos. May ID o wala. Lahat ay importante sa Panginoon. Kaya kailangan lahat ay inaabot. Amen ba ron? Bakit ito? Ang pinaka-importante kasi na magbibigay ng joy ay yung salvation of souls. Let us always remember, sabi ko ron sa Romans 14, verse 17 to 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. Paano daw? Righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Meron bang righteousness? Meron bang kapayapaan? Meron bang joy in the Holy Spirit? Then, it is pleasing to God. Amen. Now, yun yung criteria ng paglilingkod sa Diyos. Okay. The kingdom of heaven is worth seeking. Dahil nga ganoon ang paghahari ng Diyos, it is worth seeking. No? Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. It's worth seeking. Hindi ka nalulugi pag ang hinahanap mo na ay pagharian ka ng Diyos. Hindi ka nalulugi pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Amen ba ron? Hindi ka nalulugi ron. Hindi ho tayo nalulugi dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos. Hindi ho tayo nawawalan dahil naglilingkod tayo sa Diyos. At yung kingdom na yon is not earthly bound. Hindi ho earthly bound. Ano sabi ni Jesus Christ? My kingdom is not of this world. Diba? Pero may warning. Ano ho ang warning? Ang sabi ko ng Panginoon, may warning. Sino yung hindi makaka-inherit ng kingdom? Sabi dito, wicked people will not enter His kingdom. Wicked people will not enter His kingdom. Sabi diyon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, do you not know that wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Nung tayo po ay nag-repent, nung tinalikuran na natin yung mga bagay na yon, we are washed by the blood of Christ. Kaya napakalaga ho, no? Napakalaga ho yung atin hong natatanggap na paghahari ng Diyos. Huwag mo natin itong ibaliwala. No? Tayo po ay na-born again, di ba? At kung tayo man ay mag-share ng gospel, huwag mo natin kakalimutan na ang tao ay talagang kailangan mo manumbalik sa Diyos. Magsisi. Kasi yun naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Sabi mo ng salita ng Diyos, sabi mo sa Matthew 4:7, pagka alis ni Jesus Christ to sa wilderness, and He began to preach repentance para sa kingdom. Di ba? He began to preach repentance para saan?
sa kingdom. Ano sabi niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Napaka-importante rin mo yun. Napaka-importante yun kasi ngayon, pwede mo lang sabihin, oh, taas mo ang kamay mo. Pag taas mo ang kamay mo, ligtas ka na. May elemento mo ng pag-alis sa lumang pagkatao. May pagsuko mo, may elemento mo ng repentance. Kasi pwede ko kasing makita ng tao, ganun lang pala, parang formula lang. Hindi ho. Kailangan mong malinaw na meron mong pagsisisi sa mga kasalanan. Amen, Lord? Pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. So the kingdom of God is worth seeking. The kingdom of God is worth investing. And sabi ron, and they sold all he had and bought that field. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. The kingdom of God is worth investing. Hindi ho tayo, bakit ho worth investing ang kingdom of God? Because the kingdom of God will never fail. The kingdom of God is fail-proof kingdom. Sabi ho sa Daniel chapter 2 verse 44. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. God is setting up a kingdom that will never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end, and it shall stand forever. Ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi ng Revelation 11? The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Yun po yung hinihintay ho natin. Na ang mundo na ito ay tunay yung pagharian ng ating Panginoon. And everyone should force into it. Sabi ni Jesus Christ sa Luke, the kingdom of God is being preached and everyone is forcing into it. Everyone is forcing into it. Alam niyo po, ang kaharian po ng Diyos, no, ay napakalaga pong pagtuturo sa Ebanghelyo. Parte ho yan eh. Hindi siya ang kabuuan, pero kaparte ho siya. No? At pag nakakalimutan natin na tayo po ay pinaghaharian, baka kalain natin na tayo ang naghahari. Kaya nga, pag tayo nananalangin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yung kalooban mo dyan sa langit, ang mangyari dito sa lupa. Amen ba ron? No? Napaka-importante. At hindi ko kayo magsisisi pag nag-i-invest kayo sa kingdom. Hindi ko kayo magsisisi. Mawala man ang lahat, wag yung paghahari natin sa Panginoon. Napagharian tayo ng Panginoon. Mawala na ang lahat, wag lang ho ang ating relasyon sa Diyos. Di ba ganun ho? Ganun kausapin ni Jesus Christ yung mga tao eh. Di ba? Minsan nga, ginamit pa niya eh. Pagka mas mahal mo, magulang mo. Oh, hindi pa pwedeng. Di ba ganun magsalita si Jesus eh. Bakit siya ganun magsalita? Kasi pag ikaw ay pinagharian ng Panginoon, lahat ay magdurugtong-dugtong. Siya rin ang aayos ng lahat. Pero pagka hindi ka nagpapasakop sa Diyos, ang akala mong maayos ay lalong masisira. So napaka-importante na tayo po'y pinaghaharian ng Diyos. Na ang hinahangad natin ay ang kalooban ng Panginoon, hindi yung kalooban natin. Na tayo ay hindi ang nangunguna, kundi ang tunay na nakaluklok doon sa trono ng ating puso ay ang Panginoon. Hindi mo siya yung additional lang. Diba? Si Jesus Christ, sige, tatanggapin ko yan. Pero nandoon pa rin si sarili, nandoon pa rin si bisyo, nandoon pa rin si ganito, nandoon pa rin si ganyan. Pero pagka ang Panginoon ay naghahari, ayaw niya ng may iba pang naghahari, siya yung masusunod. Amen ba ron? Nakuha mo ba natin? Kaya napaka-importante na ang hanapin natin ay ang kalooban at pagharian tayo ng Diyos. No?
At pag yun na, maisusot na natin ang lahat. So ano yung kingdom of heaven? The kingdom of heaven is worth seeking. The kingdom of heaven is worth investing. The kingdom of heaven is worth everything. Alam niyo po, during Moses' time, yung Israel is just like a piece of real estate. Pero yun po yung paglalarawan ng God's kingdom. Papaano ipapamuhay yung paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, sa ating panahon ngayon, wala namang piece of real estate. Ang promised land ay ang kingdom of God. Yun yung vision that is bigger than we are. Napakalaki nung paghahari na yun. At hindi tayo yun. Tayo ay kaparte lamang sa paghahari ng Diyos. So hindi tayo ang maumuna. Ngayon, kung ang ating vision ng Kingdom of God ay nakatied lang dito sa lupa, napakaliit ng vision natin. Ang vision ng Panginoon ay napakalaki. Maging ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakalawak ng kanyang sinasabi. Ang sabi niya, this gospel of the kingdom will be preached to all nations. Di ba? All nations. Kaya nga ho, napaka maganda na tayo mismo ay magkaroon ng ng global vision. Na makita natin, Panginoon, higit pa sa maaabot. Higit pa sa kakayanan namin. Kayo ang gumawa. Kasi kung yung kakayanan lang natin, baka wala ang Diyos doon. Pero hangarin natin, ano ba yung kakayanan ng Diyos? Merong isang mga ngaral na nakapagsabi, pag ang iyong ninanasa ay kayang gawin ng tao, hindi yan galing sa Diyos. Pag ang iyong gusto ay kayang magawa ng tao, hindi yan galing sa Diyos. Bakit o? Tingnan niyo ho. Ano ho ba ang ibinigay sa mga alagad? Di ba ang ibinigay sa, preach the word, saan? Samaria, sa Jerusalem, di ba? Samaria, Judea, and to the uttermost parts. Sino lang pa sila? Magagaling pa sila? May mga mataas pang pinag-aralan? May kayamanan pa sila? May salapi pa? Wala. Pero ibinigay ng Panginoon sa kanila ay global vision. Di ba? World vision yung binigay sa kanila. Global talaga. Kaya ho tayo mga kapatid, huwag mo nating limitahan ang gawain ng Panginoon sa atin. Hanapin natin, Panginoon, saan mo magagamit kami? Na kung saan masasabi ng tao, hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng. Diba? At lahat ho ng malalaking gawain ay nagsimula sa maliliit. Yun yung parable ng mustard ng kingdom. Na yung kaharian ng Diyos ay parang butil ng isang mustasa. Napakaliit. Pero pag naitanim, lumago, lumaki, ito ay nagsisilbi sa napakalawak, napakarami. Huwag po nating iliitan ang paningin natin sa gawain ng Diyos. Tayo po'y nagnanais na magamit tayo, hindi lamang dito sa Taiwan, kundi kung hanggang saan maaabot at hanggang sino ang maaabot ng Ebanghelyo ng Diyos. At ngayon ho, napakalaki na ho ng oportunidad na maabot ang mas maraming tao. Nariyan ang multimedia na pag nagamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay maganda ho ang mangyayari. No? Palakihin ho natin, palawakin na ho natin ang ating pananaw. The kingdom of heaven is worth everything. Let us surrender everything to God. I-surrender ho natin ang lahat sapagkat lahat naman ay galing sa Diyos, galing sa Kanya na naghahari. Ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, ang ating mga pangarap. Lagi ho natin tatandaan pagka sinig natin ang desire ng Lord. Siya rin ang magbibigay ng desires ng ating heart. Pwede mo ba tayong tumayo at tayo po ay manalangin? Panginoon, kayo po ay Diyos
na tumawag sa amin, Panginoon. Ang paghahari mo ang aming hangad, O Diyos. Palawakin niyo po ang aming pananaw. Makita po namin ang malawakang pagkilos mo sa aming kapanahunan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po na matagpuan ng bawat isa ang paghahari mo. Na kami ay magkaroon ng puso na ang tanging hangarin ay matupad ang kalooban mo. Diyan sa langit, dito sa lupa. Gamitin niyo nga po kaming instrumento, Panginoon, upang ang paghahari mo, Panginoon, ang ebanghelyo mo ang may pangalan sa lahat ng bago ng Sa pangalan ni Jesus.